Eto na, nabulgar na po sa Kongreso sa patuloy na mga investigasyon. Sabi ko naman sa inyo, massive, matindi ang mga investigasyon ng iba't ibang komite ng Kongreso tungkol po sa mga pinasok na mga programa at paglabas ng pondo ng nakaraang gobyerno, okay, under Duterte administration. At isa ho sa na-discover nila at talagang piniga nila si dating Secretary Francisco Duque ng Department of Health dito ho sa tinatayang 47.6 billion pesos noong panahon ng COVID. Pakinggan nyo itong report na ito ng GMA News at ng iba pang mga media na nagko-cover sa Kongreso. Tutok ni Jonathan Andal. Ayan o. Pasensya na po ha, magkaibigan tayo. Huwag nyo kaming paikot-ikutin. Dinikdik ng ilang kongresista si dating Health Secretary Francisco Duque III. Sino raw ba kasi ang nagdesisyon na ilipat ang kontrobersyal na 47.6 billion pesos na pondo ng Department of Health o DOH sa PSDBM o Procurement Services ng Department of Budget and Management noong 2020 pambili ng COVID-19 supplies nang walang MOA o Memorandum of Agreement? Ito ay inauthorize ni former President Duterte. Tama. The transfer was precisely effected and approved by the IATF, NTF, and endorsed to the President. The question is, did you unilaterally decide to transfer 47.6 billion to PSDBM? No, is the answer. I'm just complying with the rule of the PSDBM. Depensa ni Duque kapos noon sa supplies gaya ng mga PPE o Personal Protective Equipment. Kaya umaasa sila sa expertise ng DBM at network nito ng mga supplier sa paghahanap ng mga PPE na kailangan na noon ng healthcare workers. Kaya nanindigan si Duque. Legal at kailangan ng paglipat ng pondo mula DOH papuntang DBM. I would like to reiterate that it is within my authority to effect the transfer because of the public health emergency. Ang kontrobersyal na pondong yan ang mitya, kaya inutos ng ombudsman na sampahan ng reklamong graft si Duque at si dating Budget Undersecretary Christopher Lau dahil illegal daw ang paglipat ng pondo. Inaapela na yan ni Duque. Ginisa rin si Duque ng kapwa niya dating Health Secretary na si Iloilo Representative Janet Garin sa mga overpriced na testing kit noong unang bugso ng pandemya na umabot noon ng presyo sa 8,150 pesos kada isang test kit. Tayo ang may pinakamahal na testing, which is 8,150 per test compared to 2,000 pesos sa neighboring countries. It was really Difficult. difficult. Everybody was scrambling for supplies, and the whole world suffered from the global supply chain shortage. And so this affected even formulation of testing fees. You would see the downward trajectory of the testing cost as soon as supplies became more available and prices began to stabilize. Lumabas din sa pagdinig na 6 na beses umutang noong pandemya ang administrasyong Duterte para sa COVID response na umabot sa 129 billion pesos. Pero sabi ng DOH, meron silang ibinalik. Utos ngayon ng mga mambabata sa DOH ilista kung saan-saan ginamit ang inutang na pondo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dating Pangulo. Ano na? 129 billion pala ang ginastos dun sa COVID. Laking pera yan. Ibagsak ang ekonomiya natin dahil ang buong mundo ay biktima ng COVID. So utang yan. Ganong kalaki. 129 billion ang ginastos. More or less. Initial pa lang po ito dahil magpapatuloy pa rin po yung investigasyon ng Kongreso. Yan po yung about Committee on Budget yung appropriation. Kasi by July or August, umpisa na naman po yung budget deliberation for proposed budget 2025. So ngayon, ang tinatalakay ng Kongreso, kahit nakareses sila, ay yung mga pinaggamitan ng pondo. Lalo na po dun sa nakaraang administrasyon niya. Kasi nga, ayan, 47.6 billion na parang may overprice pa nga ng pagbili ng, sabi nga ni Garin, bakit 8,000 sa atin mahigit, sa ibang bansa, 2,000 plus lang ang isang, di ba? Overprice. At saka yung paglipat kasi. Kasi ang Department of Budget Management, sila po yung may hawak ng budget. Sila yung nag-release ng pondo galing sa National Treasury kung anong programa ng gobyerno.
Tapos ililipat sa mga department kung nangangailangan. Ang nangyari dito, yung budget ng Department of Education, ng Department of Health, under former Secretary Duque, pumayag siya at meron daw siyang authority na ito'y ilipat sa Department of Budget Management, yung 47.6 billion, kung saan nga yan ay di man mayroong korupsyon kaya kinasuhan sa ombudsman. So, ayan, nagpuputukan na po ang mga nakakalulang bilyon-bilyong pisong ginastos ng nakaraang gobyerno. At tama lang na imbestigahan dahil yan ay pera natin at inutang ng gobyerno at ang magbabayad mga Pilipino. Katulad niyang 129 billion pala na initial na nakitang ginastos ng COVID. Tayo magbabayad niya kung inutang yan. Okay? Ngayon kung mayroong overprice, korupsyon yan. So, yan na po ang sinasabi natin. Bunga ng series, public hearing ng iba-ibang komite ng Kongreso. Dahil trabaho nila yan in aid of legislation, oversight function. Kung hindi nyo alam, pinapaliwanag ko. Yun po yun. Wala namang personalan dito dahil pera ng bayan ito. Kung ano yung mga programang pinasok ng nakaraang gobyerno, yan po ang inaalam ng ating Kongreso ngayon. At wala hong pwedeng kumontrol sa kanila at magbawal. Dahil trabaho ng Kongreso yan. Dahil sila yung nag-a-approve ng budget. Sila yung gumagawa ng batas para lagyan ng budget. Sila yung gumagawa ng batas para sa budget. So talagang meron silang authority para alamin kung tama ang realignment, paggamit, pagtransfer ng pondo ng bayan. So nasa tamang direksyon sa aking analysis at opinion, tama itong ginagawa ng Kongresong alamin. At kung ma-justify naman ng dating administrasyon kung saan nila ginamit, ay di malinaw na makakaintindihan. Pero initially, ito nga po, 47.6 billion na nailipat, yan ang pinakamainit ngayon. Dahil bakit nailipat nga yan? Kaya nga mayroong corruption case na nakapiled before Office of the Ombudsman. So marami pa po. Initial lang po ito sa mga investigasyon. Kung ano pa yung mga dapat alamin, hindi naman mapapagbawalan yan. Yan yung, baka ito, epekto na rin ng matinding pagbibintang ni dating Pangulong Duterte na, di ba, grabe yung batikos niya noong nakaraan sa Kongreso. Na parang nawalan siya ng respeto sa Kongreso. Ayan ngayon, sumipa. Bumalik. Ibinalik ng congressman ang kanilang authority under the law. Ipinakikita nila ngayon ang kanilang jurisdiction under the law. At yun na nga, investigasyon. At ngayon, iniimbestigahan na yung nakaraang gobyerno. Naglalabasan na ngayon ito. Kung yung magugunita, di ba? Sinabi ko na, ilang ulit na. Committee on Human Rights, nag-imbestiga sa extrajudicial killing umano. Committee on Drugs, Dangerous Drugs, Illegal Drugs, tungkol sa illegal drugs ng nakaraang gobyerno. At yung korupsyon, iniimbitahan din, iniimbestigahan din. At ito na nga, tungkol sa budget ng Department of Health. Ayan, ipinakikita ng Kongreso na mali ang dating Pangulong Duterte sa kanyang mga paratang na mga pagbatiko sa Kongreso. Ngayon, ipinararamdam na nila, mali ka, ito ang aming obligasyon sa bayan. Ito yung aming trabaho. Hinukay ang lahat ng mga programa at pinagkagastusan. Good luck. At pera ng bayan ito, karapatan ng mga Pilipino at ang aking channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV, tumutok dito at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang mga nangyayari. Pera natin ito. Pera ng bayan. Kaya magka-interest tayo. Saan nga ba nila ginamit ang pera natin?